iQOO Neo 8 or iQOO Neo 9? Alin nga ba ang mas sulit sa dalawang to? Yan po ang alamin natin sa video na to after this quick unboxing. So design-wise, meron tayong huge improvement pagdating sa itsura ng iQOO Neo 9. Dahil sa iQOO Neo 8, super basic lang talaga yung itsura niya, mala Vivo T1 kung naalala niyo yung phone na yun. Pero dito sa iQOO Neo 9, meron tayong red and white variant na merong faux leather back panel. Ang ganda-ganda talaga nito guys, hindi ko maipagkakaila na nagustuhan ko agad yung colorway na to and yung texture ng back panel niya. Yun nga lang, plastic yung body niya kaya ramdam natin agad na magaan lang yung phone. Pero natuwa ako dito sa iQOO Neo 8 and Neo 9 kasi meron ring infrared blaster. Para sa mga hindi nakakalam, very useful po talaga itong IR blaster. Kung sakaling nawawala yung remote control nyo para sa TV nyo or kung ano pa mang device na gumagamit ng IR, well, mapapakinabangan nyo to ng husto as a remote control. Bukod pa doon, yung Neo 8 and Neo 9 ay parehong may dual speakers. Yun nga lang, medyo may kahinaan yung speaker on the top side na nasa earpiece. So again, design-wise, very subjective naman po ito. So depende na lang po talaga sa trip nyo. Pero para sa akin, mas maganda po talaga yung design ng iQOO Neo 9. Sa usapang performance naman, ang Neo 9 ay meron ng napakalakas na Snapdragon 8 Gen 2 na chipset versus the Snapdragon 8 Plus Gen 1 ng Neo 8. Meron tayong big boost in both the CPU and GPU performance based on the side-by-side sa Antutu. And kasama din dito yung Neo 9 Pro na umaabot ng 2 million points. At para sa mga nag-aabang ng Neo 9 Pro review, mag-subscribe lang po kayo dito sa Pinoy Tech Dad para mapanood nyo once nag-upload na ako. Anyway, parehong maganda yung chipset ng Neo 8 and Neo 9. They perform really well pagdating sa thermals, both sa benchmark and actual games. Pero dahil ito yung review talaga natin ng iQOO Neo 9, mas pag-usapan natin yung Neo 9 dito sa performance. So simulan natin sa Farlight 84. Umaabot ng 45 degrees Celsius yung temperature pag nakasagad lahat ng settings sa extreme. And this is actually normal for almost all of the phones na na-test ko. So sadyang mainit lang talaga yung game na to pag naka-maxed out lahat ng settings. But with that said, kayang-kaya mag-maintain ng around 120 FPS. Pero meron ako napansin sa isang round ng gameplay ko. So nag-start sa 120 FPS, tapos bigla na lang nag-drop to 90 FPS and down to 60 FPS yung frame rate ko, which is really weird kahit na naka-extreme yung settings ng FPS ko sa Farlight 84. Na gusto ko lang rin idagdag na mag-iinit talaga yung Neo 9 kung walang external cooling na gagamitin. Kahit one round lang of gaming. Kaya I highly recommend kung hindi naman big deal para sa inyo, ibabaan nyo na lang yung FPS from extreme to very high at kahit nakasagad pa lahat ng ibang settings, aabot lang naman kayo at around 41 degrees Celsius. So hindi na po siya papalo to 45 na walang cooler. Now, kung may cooler naman kayo, wala pong problema kahit isagad nyo lahat ng settings. Sa Genshin Impact naman, papalo din at 45 degrees Celsius kung wala kayong ginagamit na cooler. Ang maganda lang sa Snapdragon 8 Gen 2 dahil sa sobrang lakas niya, very consistent at high 50s to 60 FPS ang makukuha natin kahit ano pang sitwasyon yan. Na kung gusto nyo naman ng mas malamig na thermals, babaan nyo lang po yung graphic settings kahit sa default na graphic settings and 60 FPS. Pwedeng-pwede po yan. So overall, very smooth yung performance nito pagdating sa Genshin Impact even at maxed settings. Now, sinubukan ko rin to sa Honkai Star Rail at sa default settings, solid na 60 FPS ang makukuha natin. Pero once i-max out yun na to very high yung settings plus 60 FPS, nasa high 40s to 50s lang yung FPS na makukuha nyo. Pero the good thing about this game is yung temperature niya hindi gaanong umiinit at only around 39 degrees Celsius max. Sa Mobile Legends naman, so far meron lang Super plus Ultra yung settings
as of the time of this video. Sobrang basic lang po niyan para sa phone na to. Kayang-kaya niya steady at 89 to 90 FPS kahit heavy clash. Hindi rin gaanong mainit yung thermals niya at 38 degrees Celsius. Finally, sa Call of Duty Mobile, merong Ultra FPS with medium settings. Pero di ko gets kung bakit hanggang 60 FPS lang yung nare-read ng FPS counter natin. If anyone knows, i-comment nyo lang if I did anything wrong. Pero pagdating sa gameplay experience, panalo din. Hindi man lang pagpapawisan itong iQOO Neo 9 sa Call of Duty Mobile kahit BR mode pa yan. So overall, kung hardcore gamer kayo, this is a dream phone with a caveat or a warning na dapat meron kayong phone cooler kung gusto nyong nakasagad palagi yung graphics and FPS sa mga heavy games. At by the way guys, may bonus experience pa tayo dito with the 4D vibration feature na parang rumble vibration with PlayStation controllers. Pero very limited pa lang yung games na supported tulad na lang ng Call of Duty Mobile and Genshin Impact. So hopefully mas dumami pa yung games na pwedeng i-activate tong feature na to. Na para naman sa mga gusto ng 1-2 sawa gaming experience, sadly, walang bypass charging dito, so kailangan nyo pa rin talagang mag-take ng break para makapag-recharge every now and then. So performance-wise, kung gaming lang ang usapan, you probably won't notice much of a difference between the Neo 9 and the Neo 8. Siguro makakakuha lang kayo ng around extra 3 to 4 FPS, which is something that you won't really notice anymore. Pero for future-proofing, of course, mas lamang talaga si iQOO Neo 9 with the Snapdragon 8 Gen 2. Okay, so sa usapang display naman, meron ng LTPO AMOLED na 144Hz refresh rate yung iQOO Neo 9 na meron ring HDR10 Plus support. Super gorgeous flat display yung makukuha nyo dito na magandang gamitin for YouTube and even Netflix dahil merong Widevine Level 1 support, giving you access to full HD resolution. So pareho rin po yan with the Neo 8. Pinagkaiba lang po talaga pagdating sa hardware is hindi pa LTPO yung ginagamit ng Neo 8, which means in theory, dapat mas matipid yung battery nitong Neo 9. Parehong vibrant and sharp yung quality ng videos na mapapanood nyo on the Neo 8 and the Neo 9. Given, of course, na high quality din yung source na pinapanood nyo. And as always, infinite po yung contrast nito where black is truly black. Na meron din palang visual enhancements na available dito sa iQOO Neo 8 and sa Neo 9. Pero sa Neo 9, may karagdagang feature na MEMC para sa smoother viewing experience. Ang problema dahil fresh feature pa lang to ng iQOO Neo 9 as of the time of this video sa mga ginagamit kong apps, wala pa pong supported na gumagamit ng feature na to. Moving on sa camera discussion, the Neo 9 is supposedly a gaming phone and not a camera phone. Pero I'm telling you, very impressive yung cameras nito. Meron tayong 50 megapixel na main sensor using the Sony IMX920 plus an 8 megapixel ultra-wide. Ang maganda sa iQOO phones na nasubukan ko so far is that they inherit yung Vivo image processing, which means pwedeng ikumpara to sa V-series ng Vivo. Maganda po talaga yung camera kahit yung portrait mode nito pwedeng ihalin tulad sa V29. Pero the usual still applies. Pag daylight and maganda yung lighting, you will get crisp, sharp images with vibrant colors na nasa warmer yung tone na typical with Vivo Color Science. Pag low light scenarios naman, expect to lose some details lalo na sa black areas ng image. Okay din yung night mode nito, hindi gaanong aggressive. May mga subtle enhancements lang here and there, but nothing that drastically changes the original image. Sa video naman, meron tayong hanggang 8K 30fps video recording, but sa test natin, we only used 4K 60fps. Makikita nyo with the Neo 9 na parang may jarring effect pag naglalakad, pero that's just the EIS at work to compensate sa up and down movement natin. Pero kung naka-steady lang tayo at hindi tayo naglalakad, bale side to side lang yung motion natin, hindi po natin makikita yung effect na to. So overall, goods yung video recording capability nito. Saktuhan lang yung quality at around 30 Mbps na bitrate, and for reference guys, yung Google Pixel 8 Pro nasa 60 Mbps yung bitrate and yung mga iPhone naman nasa 47 Mbps yung bitrate. Yung selfie camera naman medyo disappointing with subpar quality, napaka-aggressive ng beautification filter by default, pero pwede nyo pong i-turn off yan, and very low 1080p 30fps video recording lang. Sana
ginawa na lang nilang 60 FPS at least kahit walang 4K. So, dito lang siguro kayo mabibitin talaga pagdating sa camera niya. But overall, I'd say panalo yung camera nitong Neo 9. It's something na you wouldn't be expecting sana sa isang gaming phone dapat, di ba? So, great job sa iQOO for not nerfing the cameras. Now, if we're gonna compare it with the Neo 8, I'd say hindi naman ganun kalaki yung gap nila in terms of camera quality. Talo lang siguro sa better image sensor si Neo 8, but the image processing is still very Vivo-like dito sa Neo 8. So, good fight pa din ang maibibigay ng Neo 8 pagdating sa cameras. Pagdating sa battery, meron tayong 5,160 mAh sa Neo 9, while 5,000 mAh naman sa Neo 8. And lilinawin ko na agad guys, hindi nyo po mapapansin yung battery capacity difference na yan. So, moving on sa charging, parehong 120 watts ang binigay ni iQOO Neo 8 and Neo 9. And parehong USB-C to USB-C ang ginagamit nila. So parehong-pareho lang rin po yung performance nila pagdating sa charging. And both phones are very power efficient. Depende na lang talaga sa usage nyo kung gaano kabilis madrain yung battery. Pero for casual use with some gaming, some camera, and mostly social media browsing, guaranteed na lalampas ng isang araw yung battery ng parehong phones. So wala pong clear winner dito pagdating sa battery ng Neo 8 and Neo 9. Okay, so sa usapang software naman tayo, isang napaka-importanting bagay to note is that parehong China ROM yung Neo 8 and Neo 9. So lilinawin ko na agad, yes, pwede pong magamit yung local SIM card dito. Pinapakita ko na mismo dito sa display nyo yung speed test using 5G mobile data para sure kayo na usable talaga ito sa Pilipinas. Wala pong region locking. And also, pareho pong merong Google services din. Kailangan nyo lang pong i-update yung Google Play using the V-App na App Store. And once you do that, parang naka-global version ka na din. I-uninstall mo lang yung mga Chinese apps and you'll feel right at home. Now, ang maganda sa Neo 9, naka-Android 14 na siya out of the box. And napaka-solid ng Origin OS. Although it is not stock Android. Pero nakakatuwa kasi na marami kayong customization na pwedeng gawin dito from its looks to the way that it responds to your actions. So if sawa na kayo sa mga nakasanayan yung UI, this is gonna be a refreshing experience, lalo pa at wala akong na-experience na bugs. At para sa mga magtatanong pala, meron pong option dito para magamit nyo na meron itong app drawer for both the Neo 8 and the Neo 9. Okay, so move on na tayo sa usapang presyo. Yung 12,256 ng iQOO Neo 8 nasa 18,000 pesos as of the making of this video. Samantalang yung iQOO Neo 9 naman with the same configuration ay nasa 23,000 pesos. By the way guys, lahat po pala ng links nasa description box. Pwede nyong i-click para makita nyo yung updated pricing, lalo na at baka iba yung pinagbilhan ko from others na nag-review na nito. So una sa lahat guys, wala namang duda na mas nakakaangat talaga si iQOO Neo 9 over the Neo 8. May mga improvements talaga na nilagay si iQOO dito. Pero dahil dito sa Pinoy Tech Dad, binibigyan natin ng halaga yung pera natin. Sulit nga ba ang idadagdag natin na extra 5,000 pesos para sa Neo 9? Well, kung ako lang naman, sa tingin ko parang hindi ganun kasulit. Kung naka-iQOO Neo 8 ka na, huwag kang malungkot. Goods yang napili mo. At kung pipili ka pa lang ngayon at limitado lang ang pera mo, hindi ka na pwedeng magdagdag pa beyond 18,000 pesos, para sa akin, sapat na yung iQOO Neo 8. Pero para sa may extra na budget at para sa gusto yung overall better looks ng iQOO Neo 9, although very subjective naman po ito, and of course, the better image sensor, I would still recommend this for sure. Alam nyo guys, maganda itong iQOO Neo series. Pwedeng-pwede ipantapat sa mga Poco phones kung pipiliin lang sana ni Vivo na bigyan tayo ng global version dito sa Pilipinas. And with that said, let me just remind you na China ROM po yung iQOO phones. So, dapat malinaw po yan sa inyo kasi ibig sabihin po niyan, wala pong local warranty dito sa Pilipinas in the event na magkaroon ng damage yung phone nyo. This is just a friendly reminder para pag-isipan nyo ng mabuti bago kayo bumili talaga. Kung gusto nyo ng safer choice, the Poco F5 Pro is still a very solid alternative to the iQOO Neo 9 kung sakaling napakalaking bagay para sa inyo
na may local warranty. And ilalagay ko na rin yung link ng Poco F5 Pro dyan sa description box as well. Anyway, kung na-enjoy nyo yung video na to at may natutunan kayo, please like, comment, and subscribe na dito sa Pinoy Tech Dad. At kung gusto mo pang matuto tungkol sa mga phones, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magustuhan nyo yung mga yan. So, hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo.